Mukhang hindi magandang tulog mo ah. Hindi rumihistro sa pandinig ni Anne ang sinabi ni Tamara na nag-aalmusal sila. Kinakailangan pa siyang yugyugin ito sa balikat para mapansin niya ito. Anne, okay ka lang? Sorry, may sinabi ka ba? Sabi ko parang hindi magandang tulog mo. I didn't get any sleep at all. Sa loob-loob niya. Buong magdamag kasi niyang inisip ang pagkahulog ng loob niya kay Eric. Medyo. Sagot na lamang niya kay Tamara para hindi na siya mag-iisip ng ibang idadahilan dito kung bakit absent-minded siya ng umagang yun. Kamusta ang date niyo ni Ryan? I can die today. He kissed me last night. Boyfriend mo na siya? Hindi Ano siya, sineswerte? Hindi pa siya naliligaw ng formal sa akin tapos sasagutin ko na siya? Bakit ka nagpahalik? It's one of those things na nangyayari nang hindi pinaplano. One moment, we were talking. The next moment, he looked into my face and then suddenly he was kissing me. It was a short kiss but it was still pretty good. Naalala niya kung paano sila nagkatinginan ni Eric kagabi na naging daan para na mapagtanto niya na may damdamin na pala siya para dito. Huminga siya ng malalim. I know how it feels, wika niya. Nagulat si Tamara. Akala ko ba walang spark sa pagitan niyo ni Gary? Paano mo nalaman ang pakiramdam na masarap na halik? Not the kissing part. Ang tinutukoy ko, naiintindihan ko yung ma-caught off guard ka sa isang bagay na hindi mo inaasahang darating. Akala ko pa naman gusto mo ang kiss ni Gary. She is cold. I don't like it one bit. Wala siyang nararamdaman na kahit ano kapag hinahalikan siya ni Gary. Wala yung kakayahan na pagandahin ang araw niya. Smart move pala na nakipaghiwalay ka sa kanya. Kasi ang laki ng mawawala sa'yo kung hindi mo matitikman ang halik na kayang palutangin ng mga paa mo sa ulap. I want to experience that kind of kiss too. Huwag ka na nga manginggit, please. Wika niya. Hindi kita iniinggit. I was only stating the fact. Iba talaga kapag may feelings ka sa isang lalaki. It makes you feel alive. Lumabas si Eric ng kwarto nito. Parang may mga daga na naghahabulan sa dibdib niya nang maglakad ito patungo sa kusina. I know what you mean. Nais niyang sabihin kay Tamara pero sinarili na lang niya yun. Good morning. Bati ni Eric. Kumuha ito ng pinggan at kubyerto sa dish rack. Lalong lumakas ang pagkabog ng dibdib niya nang humila ito ng silya sa tabi niya at umupo ito. Himala, kusa ka nang sumasabay sa amin sa pagkain Namamanghang komento ni Tamara. I'm hungry. Maikling paliwanag ni Eric. Kumuha ito ng mga pagkain nakahain sa dining table. Kumusta sina tito at tita? Tanong ni Tamara. They're okay. Tugon ni Eric. Hindi ka ba nila kinukumbinsing bumalik sa bahay niyo? Magti 3 months ka nang nakatira dito Not really. Kung sa bagay, wala namang masyadong kaibahan umuwi ka man sa inyo, hindi. Dahil minsan ka lang nagpaparamdam sa mga kasama mo sa bahay. But don't get me wrong Maski hindi halata grateful ako sa presence mo rito. Dahil alam ko na kapag pinasok tayo ng masamang loob, kampante akong gagawin mo ang lahat. Para lang may pagtanggol kami ni Anne. Yeah, Eric is that kind of guy. Sa isip ay pagsang-ayon niya. Hindi nito nakikita ang sarili nito bilang isang maaasahang tao, but he was. Tumunog ang cellphone ni Tamara na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Agad na dinampot nito yun. It's Ryan, excuse me. Sinagot nito ang tawag habang naglalakad dito patungo sa kwarto nito. Naiwan sila ni Eric sa kusina. Hindi siya makatingin dito dahil labis ang pagka-self-conscious niya. Dati-rati nagrereklamo siya dahil wala siyang nararamdaman na kahit ano tuwing magkasama sila ni Gary. Ngunit ngayong ipinaparamdam sa kanya ni Eric ang mga emosyong hinahanap-hanap niya noon, parang nais naman niyang matunaw. Natapos ko na ang libro ko, sabi ni Eric sa kanya. Congrats. Bala ko mag-celebrate. May gagawin ba kayo ni Tams? Gusto ko sanang i-treat kung hindi kayo busy. Nalaman niya na bagaman ninenervyos siya dahil sa presensya nito, hindi pa rin nun kayang talunin ang kagustuhan niyang makasama ito. It's Sunday, wala kang gagawin, sabi niya. Bumalik si Tamara sa kusina. May date uli kami ni Ryan mamaya. Masayang anunsyo nito pagkaupo. I-cancel mo ang lakad niyo, iti-treat daw tayo ni Eric ngayong araw dahil natapos na niya ang libro niya. Wika niya. Ayoko! Tanggi ni Tamara. Minsan lang mag-invite si Eric. Pangungumbinsi niya rito. Well, I'm 25. At ngayon pa lang may dumating na cute na lalaki sa buhay ko na gusto ako makasama. Ayoko namang palagpasin ang opportunity na to. Pangangatwiran ni Tamara. Pero ituloy niyo pa rin ang lakad kahit hindi ako makakasama para maarawan uli si Eric.
At para hindi ka maboard dito habang wala ako. Tiningnan niya si Eric. Okay lang ba sa'yo na tayo lang dalawa? Yeah, no problem. Tugon nito. Kinabahan uli siya dahil sa idea na magkakasama sila mamaya. Pero na-excite din siya dahil doon. Masusolo niya si Eric. Do I look okay? Tanong ni Ann kay Tamara. Sinipat niya ang suot na floral top, denim skirt at sandals. Halata ba na hindi na masyadong bago ang mga damit ko? Sandaling inalis ni Tamara ang tingin sa hawak nitong cellphone upang hagurin siya ng tingin. Hindi naman. Another question. Sa palagay mo ba mas magandang ilugay ko ang buhok ko? Nope. Hayaan mo naka-ponytail. It looks neater. Kailangan ko bang maglagay ng konting makeup? Hay, bakit ka ba masyado nag-aalala sa ayos mo? Hindi naman romantic date ang lakad niyo ni Eric. I'm sure wala siyang pakialam kahit lumang pajamas ang isuot mo. Dahil hindi rin niya mapapansin yun. I just want to look good. Nagsalubong ang mga kilay nito. Because? It's a weekend. Siguradong maraming taong gumigimik ngayon. Nakakahiya naman kung mukha akong naglalakad na basahan. Pagdadahilan niya. Don't worry, ikaw ang pinakamagandang basahan sa balat ng lupa. Not helping. Joke lang, you look fine. Now, pwede bang tantanan mo na ako? Katext ko si Ryan at sinisira mo ang kilig factor ng moment na to. Oh, sorry. Napalingon siya nang maramdaman niyang lumabas na si Eric ng kwarto nito. Red sports shirt, blue jeans, at black sneakers ang suot nito. Saglit siyang napatunganga rito. Ang laki kasi ng naging transformasyon nito sa paningin niya nang magbihis ito ng maayos. Lumutang ang kagwapuhan nito. Are you ready? Tanong nito sa kanya. Hindi siya nakasagot. Nakatingin pa rin siya rito. Ann, untag nito. Sorry, yeah. Tamara, alis na kami. Tumayo si Tamara at hinalikan siya sa pisngi. Ingat kayo. Lumabas na sila ni Eric ng bahay. Okay lang ba na sa Village Sports Club tayo magpunta? Sabi nito habang nasa sasakyan nito. I heard about that place. Member ka ba ron? Nope, but I know someone who works there. Sige. Pagpayag niya. Nagmaneho ito patungo sa sports club. Isang lalaki ang sumalubong sa kanila pagdating nila ron. It's a pleasure to see you again, pare. Sabi nito. Abot tayo nga ang ngiti na kinamayan nito si Eric. Ann, this is Paolo. Paolo, this is Ann. Pakilala ni Eric sa kanya sa lalaki. Hello. Bati niya kay Paolo. It's nice to meet my idol's girlfriend. Sabi ni Paolo. I'm not his girlfriend. Pagtatama niya rito. Oops, sorry. Hinging pa umanhin ni Paolo. Okay lang. Nailang siya na napagkamalan siyang girlfriend ni Eric pero may kilig din siyang naramdaman. Pakiramdam niya iniisip ni Paolo na bagay sila ni Eric dahil inakala nito na may relasyon sila. So, fan ka pala ni Eric? Tanong niya kay Paolo. Heck yeah. I couldn't believe my eyes when I saw him at the village 2 months ago. I practically freaked out. Gamers like me, consider him a god. Animated na pagkikwento ni Paolo. Gamer? Tanong niya. May video game na based sa book series niya. Didn't you know? Ngayon ko lang nalaman. She felt proud of Eric. Hindi na sayang ang dedikasyon nito sa craft nito dahil may mga taong gaya ni Paolo na nakaka-appreciate ng mga nilikha nito. Inilibot sila ni Paolo sa sports club. Hindi yun basta-basta sports club. Malawak yun at world-class ang facilities. Marami siyang nakitang athletes na nagtatrain sa lugar na yun. Mayroon ding celebrities. Nang mapagod sila ni Eric ay nagpahinga sila sa isang bench. Iniwan na sila ni Paolo upang bumalik sa trabaho nito. Parang Olympic Village yung lugar na to. Komento niya habang pinapanood ang mga naglalaro sa soccer field. Are you an athletic person? Tanong ni Eric. Hindi paglalakad lang ang alam ko na exercise. Sagot niya. Pero kapag nagkaroon ako ng mga anak, imomotivate ko sila ma-involve sa sports. Like soccer maybe. It would be nice to be a soccer mom. I-cheer ko sila sa match nila. You'd make a pretty soccer mom. Nag-init ang kaniyang pisngi dahil sa papuring natanggap mula rito. Kalmaan. I've never thought of myself as pretty. That makes you even prettier. Si Eric ba ang kasama niya? Bakit kanina pa siya nito pinupuri? I don't know about you, pero ginutom ako sa haba ng nilakad natin. Sabi niya upang pagtakpan ang pagkailang na nadarama. Lunch? Tanong nito. Good idea. Tumayo siya nang humakbang siya ay natalisod siya. Maagap na hinawakan ni Eric ang kamay niya. Nag-init uli ang kanyang mga pisngi. Easy, hindi pa tagandaan dito.
Hindi na nito binitiwan ang kamay niya nang maglakad sila. Nagkunwari siya na normal lang ang ginagawa nilang pag-holding hands, kahit pang totoo, napakalakas ng epekto dun sa kanya. Hindi ko na kailangan mahalikan ang lalaking mahal ko para maranasan ko kung paano ang pakiramdam ng lumutang sa alapaap. Sabi niya sa isip nang maalala niya ang isa sa mga naging pag-uusap nila ni Tamara noon. I already feel like I'm walking on a cloud because I'm with him and he's holding my hand. Nahiling niya na sana hindi na sumayad ang mga paa niya sa lupa kahit kailan. She wanted to feel what she was feeling now forever. Anne, wake up! Pilit na dumilat si Anne. Bakit? Inaantok pang tanong niya kay Tamara. Nais niyang mainis dito dahil naputol ang pagkaganda-gandang panaginip niya. May bisita ka sa sala. Bisita? Sino? Nagtatakang tanong niya. Hindi ito sumagot at parang walang narinig na lumabas sa pinto. Napilitan siyang bumangon sa kama, nagsuklay siya ng buhok at inayos niya ang suot na damit. Pagkatapos, lumabas na siya ng kwarto. Nakatayo sa pasilyo si Tamara, kagat nito ang hintuturo. Sino ba ang dumating? Tanong niya. May itinuro ito sa sala. Nagulat siya pagtingin niya sa direksyong itinuro nito. Gary? Hello, sweetheart. Sabi nito. Nagpanik siya. Anong ginagawa nito roon? Paano nito nalaman kung saan siya nakatira? Pinukol niya nang nagtatanong na tingin si Tamara. Umiling ito upang iparating sa kanya na wala itong kinalaman sa pagsulpot ni Gary. Nagpunta siya sa sala. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Gary. Dinadalaw ka. At paano mo nalaman na dito ako nakatira? Nalaman ko sa recruitment agency. I begged the secretary to give me your information. Nawa naman siya sa akin. At paano mo nalaman kung saang agency ako nagpasa ng application? Tumawag sila sa hospital para mag-background check sa'yo. Pahamak naman ang agency na yun. I'm glad na dito ka na nakatira. Sweetheart, mas safe dito kaysa sa boarding house. Gary, hindi mo na dapat ako hinanap. Tapos na tayo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo yun? Magbabago rin ang isip mo. Balang araw, papayag ka rin magpakasal sa akin. We can have a good life together, Anne. In the States. Nginitian siya nito. States? What are you talking about? Hindi kita pipigilan sa balak mong magtrabaho sa Amerika. In fact, naisip ko na mas maganda kung pareho tayo mag-abroad. Nag-resign na rin ako sa hospital at nagpasa ako ng application sa agency mo. Nababaliw ka na ba? Bakit mo ginawa yun? Para sa future nating dalawa. Gaya ng sinabi ko, mas magiging maganda ang buhay natin oras na umalis tayo ng Pilipinas. Just imagine, sa Amerika, lalaki at mag-aaral ang ating magiging mga anak. Listen, Gary. They could become lawyers at doctors someday. Wouldn't that be great? Pagpapatuloy nito. No, Gary. Bakit ka ba gumagawa ng plano para sa ating dalawa? Matagal ko nang sinabi sa'yo na wala nang tayong dalawa. Hindi ito natigatig. Maliwalas pa rin ang mukha nito dahil sa excitement para sa future na pinaniniwalaan nitong bubuoy nila sa ibang bansa. And like I said, magbabago rin ang isip mo. You'll see, no one else can give you the kind of life that I'm offering you. I'm the best man in the world for you. Nakita yun ng lahat ng tao sa paligid natin noon. At kapag na-realize mo rin yun, pagising mo isang araw, maaasahan mong nasa tabi mo lang ako at naghihintay sa'yo. Tila kahit ano pang sabihin niya, hindi magbabago ang isip nito. Ang nakikita lang nito, ang gusto nitong makita. Gary, ang mabuti pang umuwi ka na. May gagawin pa ako. I'll see you soon, sweetheart. Pagalis ni Gary, ibinagsak niya ang katawan sa sofa. What the hell? Sabi niya. Grabe, sobrang determinado si Gary na mabawi ka. 4 months na mula nang mag-break kayo pero hindi pa rin siya sumusuko. Hindi siya na-impress kahit katiting lang ang determinasyon ni Gary. Batid kasi niyang hindi ito umaasa magkakabalikan sila dahil mahal siya nito, kundi dahil sa maling paniniwala nito na perpekto sila para sa isa't isa. Palibhasa, hindi pa nito nararanasang may in love. Kaya hindi nito alam kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa pagsasama ng dalawang tao. Mukhang seryoso rin siya na sundan ka sa Amerika. Anong gagawin mo? Tanong ni Tamara. Hindi ko alam. Huwag ka na kayang tumuloy sa pag-abroad. Dito ka na lang. Actually, mula nang matuklasan niya na nahulog na ang loob niya kay Eric, nawala na ng appeal sa kanya ang pangingibang bansa. Ayaw niyang mapalayo rito. Nahayos ko na mga papeles ko. So what? Pero lang naman ang nawala sa'yo. Mababawi mo pa rin yun. Magsosyo tayo sa negosyo ko. Pag-iisipan ko. Ang malaking parte ng pagkatao niya ay sumang-ayon kay Tamara.
Pero may maliit na parte niya na nagsasabing dapat muna niyang tiyakin kung may patutunguhan silang dalawa ni Eric bago siya magdesisyong manatili sa Pilipinas para dito. Hindi niya gustong umasa sa wala. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nakakapagdesisyon si Anne kung tutuloy ba siya sa Amerika o hindi. Madalang niyang makita si Eric na lumabas ng kwarto nito. Kung lumabas man ito at makita sila, hindi sila nagkakausap ng matagal. Hindi tuloy niya magawang obserbahan kung ano ang eksaktong damdamin nito para sa kanya. Kung may nararamdaman din siya sa'yo, dapat gumagawa siya ng paraan para magkasama kayo. Pero kung saba siyang lumalapit sa'yo, niyaya ka ba uli niyang lumabas? Hindi, diba? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Bakit ba pinapahina niya ang loob niya? Hindi siya dapat mag-isip ng negatibo hanggat hindi pa siya sigurado kung ano ang damdamin ni Eric para sa kanya. Well, bakit kaya hindi mo tiyakin ngayon? Para hindi ka na nag-isip na kung ano-ano. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tapang. Pagkatapos kinuha niya ang hiniram niya sa mga libro ni Eric. Kumatok siya sa pinto ng kwarto nito. Eric? Come in. Pumasok siya sa kwarto nito. Nakita niya itong nakaupo sa harap ng mesa. Hello? Hello? Parang nais niyang ma-discourage sa walang kasigla-siglang pagtanggap nito sa kanya. Kung espesyal siya rito, dapat ay may masasalamin siyang tuwa sa mukha nito kapag magkaharap sila. Pero wala siyang nakikitang ganun sa mukha nito sa kasalukuyan. In fact, he even seems sad. Isasauli ko lang tong mga libro mo. Natapos ko na basahin lahat. Sabi niya. Okay. Pumasok siya ng tuluyan sa kwarto nito. Ibinalik niya ang mga libro sa bookshelf. Tumingin siya sa ibabaw ng mesa nito. Maraming nilamukos na papel sa ibabaw nun. Nagsusulat ka ng panibagong libro? I'm trying to, but I don't like what I'm writing so far. Don't push yourself. Kung hindi mo nagustuhan ang mga unang ginawa mo, it means your gut is telling you there's something wrong about them. Mafi-figure out mo rin kung paano mo patatakbuhin ang susunod na libro mo kapag malinaw na ang isip mo. By the way, gusto ko sanang hingin ng opinion mo. Tungkol saan? Nabanggit ko sa'yo dati na inaayos ko mga papeles ko sa pag-abroad, diba? Parang nagdadalawang isip na ako kung tutuloy ako. Do you think I should stay in the country? Pigil niya ang hininga habang hinihintay ang magiging sagot nito. Naisip mo na magpunta sa Amerika dahil naniniwala ka na may magandang maidudulot yun sa'yo ng pamilya mo, diba? Tumango siya. Wala akong makitang dahilan para magbago ang isip mo ngayon. Dahil gusto kong maniwala na may mas magandang naghihintay para sa akin sa lugar na to. Please, don't tell me I'm wrong. Tell me you'd rather I stayed. For you, for us. Baka kasi ma-homesick ako. Sabi niya, ilang taon din ako mag-i-stay doon. You'll be okay. Pag-assure nito sa kanya. Who knows, baka magustuhan mo pa ron. Baka doon ka makapag-asawa at magkaroon ng mga anak. He gave her a faint smile. Nakaramdam siya ng walang katulad na sakit dahil sa sinabi nito. Hindi na siya magtataka kung may makikita siyang punyal na nakatarak sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Hindi lamang siya nito ini-encourage ng mga ibang bansa. Pinapaubaya rin siya nito sa ibang lalaki. Wala na siguro siyang kailangang patunayan. Nakuha na niya ang sagot na hinahanap niya kung pareho sila ng nararamdaman at ang sagot ay isang malinaw na hindi. I can hope, sabi niya. Salamat sa payo. Sa tingin ko, itutuloy ko na pagpunta sa Amerika. Kung para lang makalimutan ka. Humakbang siya patungo sa pinto. Anne, tawag ni Eric sa kanya. Nilingon niya ito. Pag-alis mo, matagal tayong hindi magkikita. Or we may never see each other again. But I hope you'll be happy wherever you are. Tango na lang ang nakayanan niyang itugon dito. Tuluyan na siyang lumabas ng kwarto nito. 14 months later. Uwi ka na ba? Tanong ni Gary kay Anne nang magkasalubong sila sa pasilyo ng hospital na pinagtatrabahuhan nila sa St. Petersburg, Florida. Oo, tugon ni Anne. Ingat, sabi nito at nilagpasan na siya. Nilapitan nito si Brittany, isa sa mga corners niya sa hospital na nakatayo sa di kalayuan. Nagkibit-balikat siya at nagpatuloy na sa paglalakad. Paglabas niya ng hospital ay huminga siya ng malalim. Matagal na siyang naho-homesick, ngunit pilit na binabaliwala niya yun. Kahit pa pangarapin niyang makatapak sa Pilipinas at makasamang pamilya at mga kaibigan niya, batid niyang hindi mangyayari yon sa nalalapit na hinaharap. Kailangan pa niyang magtiis ng kulang-kulang 2 taon bago siya makauwi. Her cellphone rang. While she was on her way home, napangiti siya nang mabasa ang pangalan ng tumatawag.
Alam mo ba na pinipigilan ko ang sarili ko na mag-isip ng mga bagay na may kinalaman sa Pilipinas? Para hindi ako malungkot dito sa Amerika. Pagkatapos nagpaparamdam ka. Bungad niya kay Tamara nang sagutin niya ang tawag nito. Sorry naman, hindi ko alam na nag-iimo ka bago kita tinawagan. Bibiro lang ako. Siyempre, natutuwa ako na tinawagan mo ako. Kamusta ka na? Eto, nag-iisa dahil umalis na rito si Eric. She felt a sharp pain in her heart. Kung magpapakatotoo siya, aaminin niya na sa lahat ng iniwan niya sa Pilipinas, si Eric ang pinakamadalas na hinahanap-hanap niya. Ang akala niya noon magandang lumayo siya rito, parang mawala ng damdam niya para dito. Ngunit hindi pala yun ganun kasimple, dahil hanggang sa mga sandaling yun, hindi pa rin niya ito nakakalimutan. Hindi niya gustong patuloy na mapag-usapan si Eric, kaya iniba na niya ang paksa nila ni Tamara. Guess what? Engaged na sina Gary at Brittany. Nag-propose si Gary 3 weeks ago, sa katapusan ng wedding nila. Really? Tingnan mo nga naman. Hindi naniniwala si Gary sa love nang sundan kanya sa Amerika, but now he's madly in love with an American woman. I know, hindi na nga niya ako nakuhang kulitin pagtapak niya sa pinasukan naming hospital. Na love at first sight siya kay Brittany. Ngayon, mas hopeless romantic pa siya kaysa sa akin. Hi, buhay, sabi ni Tamara. Pagkalipas ng ilang minuto pang pag-uusap, ay nagpaalam na sila ni Tamara sa isa't isa. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang bagong bukas na bookshop. Saglit siyang nag-isip bago siya pumasok doon. Do you have Ethan Thompson's books? Tanong niya sa lalaking tumatao sa bookshop. We don't have his latest title. We only have this. Ibinigay nito sa kanya ang 9th installment sa series ni Eric. Naalala niyang yun ang ipinakita ni Eric noon kay Ashley. Matagal na pala itong na-publish. I'll take it, sabi niya. Kumuha siya ng pambayad sa wallet niya. Binalot na lalaki ang librong binili niya. Pagkakuha sa libro, lumabas na siya ng bookshop. Nakarating siya sa bahay ng tinutuluyan niya. Isang Victorian townhouse yon na ipinakonvert ng may-ari upang maging apartment. 3 palapag yon. Ang ikalawang palapag ang inuupahan niya. May dalawa siyang housemate na nagtatrabaho rin sa hospital na pinapasukan niya. Pumasok siya sa pinto. Inilabas niya sa lalagyan ng libro ni Eric na binili niya habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid. Balak niyang basahin yon bago siya matulog. Hi. Nagulat si Anang may magsalita mula sa sala. Hindi niya napansin kanina na may tao palang nakaupo sa couch. Nilingon niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata pagkakita rito. Eric? Nabitawan niya ang hawak na libro. Nag-halusinate ba siya? Tumayo ito. How are you doing? Tanong nito. Hindi ako nag-halusinate. Nandito talaga si Eric. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. I have a US book tour. Tumango siya habang titig na titig pa rin dito. Parang malapit na siyang mag-hyperventilate dahil lang sa nasa harap niya ito. Lalo itong gumwapo. White jacket, blue t-shirt, black pants at black and white loafers ang suot nito. Humaba na ang buhok nito. Nakatali yun. May stubble ito sa mukha. He look a bit like Johnny Depp. Why do you have to show up here looking like that? Hindi mo ba alam na kinalimutan na kita? Pilit kitang kinakalimutan. Paano pa makaka-recover ang puso ko ngayong binigyan mo ako ng panibagong dahilan para mabaliw sa'yo? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nakuha ko ang greeting card na ipinadala mo kay Tom's last Christmas. Ang home address mo rito sa Florida. Pinapasok ako ng housemate mo nang dumating ako. I see, na-appreciate ko na naisipan mong bisitahin ako habang nandito ka sa Amerika. How's your book tour so far? Good. Nasa Tampa ako the other day. Kasama mo ba si Ashley sa pagtutour? Nainis siya sa sarili si tinanong. Hindi, mabuti naman. Would you like a glass of cold juice? Mainit ang klima rito, lalo na kapag ganitong summer. Sure. Wait lang umupo ka muna dyan. Yumuko siya upang damputin sa sahig ang librong nabitawan niya kanina. Nakabuklat yun. Natigilan siya dahil sa illustration na nasa isang pahina nun. Ang eksena ay sa isang lumang kastilyo. The hero in the story was staring at the sleeping woman on the sofa. Nagkataon lang ba na kamukha niya ang babae? Tuluyan na niyang dinampot ang libro at nalilito pa rin na nagpunta siya sa kusina. Maaaring nagkamali lamang siya. Bakit naman inisip kaagad niya na siya ang babaeng iginuhit ni Eric sa libro nito? Posibleng may pagkakahawig sa kanyang babae sa libro nito, ngunit wala naman sigurong kahulugan yun. Nagtimpla siya ng orange juice. Dinala niya yun kay Eric. Thanks, sabi nito. Umupo siya sa tabi nito dahil wala nang ibang upuan doon.
Laman pa rin ang isip niya ang nakita niya sa libro nito. Gusto niyang tanungin ito tungkol doon pero pinigilan niyang sarili. Baka mapahiya lang siya kung kukumpirmahin niya rito ang unang hinala niya na siya ang babaeng iginuhit nito pagkatapos ay malalaman niya mula rito na mali pala siya. Libro ko ba ang hawak mo kanina? Ah, yeah. Nakita ko sa bookshop malapit dito na lumabas ang 9th books series mo. Hanggang 8 lang ang nabasa ko kaya binili ko yon. Sinungaling. Ako sa kanya na isang bahagi ng isip niya. Pumasok ka talaga sa bookshop para maghanap ng libro niya. Na-publish na rin ang 10th and final book sa series ko. That's what I'm promoting now. Nalaman ko nga mula sa lalaki nagbabantay sa bookstore kanina. Pero wala pa raw silang kopya ng librong yun. Kaya hindi ako nakabili. Nabanggit mong final book na yon? Ibig sabihin tapos na ang adventure ng fictional hero mo? Successful ba ang mission niya? Luckily, yes. I'm happy for him. Ang akala ko hindi na niya matatalo ang nemesis niya. Natatandaan ko na bago ako umalis ng bahay ng pamilya ni Tamara, nahihirapan kang gawin ang librong yun. Mabuti na lang at natapos mo na rin yun. Ilang araw pagkatapos yung malaman na hindi sila magkapareho ng nararamdaman ni Eric, ay nag-decide siyang bumalik sa Ilocos at doon na lamang hinintay ang paglipad niya patungo sa Amerika. Idinahilan niya kay Tamara na gusto niya makasama ang kanyang pamilya sa mga nalalabing araw na ipamamalagi niya sa Pilipinas. You're right. Matagal ko bago ko na-realize ang isang bagay. Hindi na-accomplish ng hero ang goal niya. Dahil kapag nangyari yon, mawawala ng saysay ang existence niya. He would have nothing else to do. And he would also notice that he's alone. And lonely. Oh, nag-iisa ba siya sa conclusion ng book series? No, in the 9th book, the hero finds someone who makes him feel something he has never felt before. Nakagulo sa konsentrasyon niya sa kanyang misyon ang emosyong nararamdaman niya para sa taong yun. Kaya pinili niya itong talikuran. May palagay siya ng tinutukoy nito na taong natagpuan ng hero sa libro nito ay ang babaeng natutulog sa kastilyo. But in the final book, he realizes that that person is more important to him than winning any battle. Pagpapatuloy nito. I like that. I like a happy ending. My publisher doesn't like it at all. He wanted me to rewrite the book and create at least 10 more books for that series. But I refused. I told him I'd just write another series. Na-happy rin ang ending? You bet. Please don't smile at me like that. Pinahihirapan mo ako na itago ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Saang city ka susunod na pupunta? Orlando. Gusto mo bang sumama sa akin? I want to. May trabaho ako sa hospital eh. Nangihinayang na sabi niya. I understand. I'll just see you again pagbalik ko sa St. Petersburg. Bagaman alam niyang hindi yun makakatulong sa paglimot niya rito, ikinatuwa pa rin niya na may plano ito na dalawin uli siya. Hanggang kailan ka ba mag-stay rito sa Amerika? For as long as you're here. Pardon? Plano kong bumili at umupo ng bahay rito pagkatapos ng book tour ko. Bakit? Dahil sa trabaho mo? Hindi. Dahil nandito ka. Lilipat ka rito dahil sa akin? Bakit? Pakiramdam niya ay mahuhulog ang puso niya sa kanalalagyan nun habang hinihintay niyang sagot nito. Nung huli tayong nagkausap, gusto kong sabihin sa'yo na huwag ka nang umalis ng Pilipinas. Nanariwa sa isip niya ang araw at tagpong yun. Bakit hindi mo ginawa? Narinig ko ang pag-uusap niyo ng ex-boyfriend mo. He sounds very devoted to you. Pakiramdam ko isang lalaking kagaya niya ang higit na karapat-dapat sa'yo. Hindi isang tulad ko. Tom's once said that I don't deserve to have a girlfriend. I felt that she was right because I've always been socially and emotionally inept. Hinayaan siya nitong umalis dahil naniniwala itong hindi ito karapat-dapat sa kanya. What the hell? Nasaktan siya sa loob ng mahigit isang taon dahil sa isang bagay na walang katotohanan. I wanted to be the perfect man for you, Anne. Pero hindi ko mababago kung ano ako. May panahong ma-absorb ako sa ginagawa ko, gustuin ko man yun o hindi. I was afraid I wouldn't be able to give you all the attention you need. Nang dumating ang ex-boyfriend mo, naisip ko na baka mas makakabuti kung ipapaubayan na lang kita sa ibang lalaki na maaaring mas makakapagpasaya sa'yo. But when you left, for the first time, I felt bothered by the fact that I was alone. I wanted you next to me. Nagpunta ako rito para hilingin sa'yo na bigyan mo ako ng pagkakataon. Ipinaubaya mo ako kay Gary? Paano kung binalikan ko pala siya? I know you're not together. Palagi ako nagtatanong kay Tams tungkol sa'yo. Paano kung may ibang lalaki sa buhay ko? Hindi lang kay Gary ako maaaring ma-in love.
Bigla itong lumapit sa kanya at hinalikan siya sa mga labi. Nalaki ang mga mata niya. Para siyang naparalisa dahil sa laksa-laksang sensasyong kumalat sa buong katawan niya. And when she closed her eyes, she saw thousands of fireworks. Pagkalipas ng ilang segundo ay pinakawalan nito ang mga labi niya. You're not in love with someone else. Tila siguradong sabi nito. Hindi nga naman siya maapektuhan ng ganun ng halik nito kung may mahal siyang iba. I'm in love. No, sabi niya, huminga siya ng malalim. With you, dagdag niya. Natulala ito, matagal na katitig lang ito sa kanya. Nang makabawi, ngumisi ito at hinalikan uli siya sa mga labi. I fell in love with you first. Kailan? Nang makita kita na natutulog sa sofa. You're the prettiest thing I've ever seen in my life. You captured my heart. Napangiti siya dahil napatunayan na siya talaga ang babaeng ginuhit nito sa libro nito. I shouldn't have let you go. My job gives me a purpose in life, but you give meaning to my life. Tama ka. Ang pakawalan ako ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa mo sa buhay mo. Huwag mo na uling ulitin yun. Never. Siya na ang humalik dito sa pagkakataong yun. Halos mapugto ang hininga niya nang matapos yun. I'll try to show you as much love as I can. I won't neglect you. I'll give you everything you need in this world. Pangangako nito. Huwag ka masyadong mape-pressure kung paano ako mapapaligaya, Eric. Kahit hindi tayo magkasama at may iba kang ginagawa, I will be secure and happy as long as I know that you love me. Ikinulong niya sa mga kamay niya ang napakagwapong mukha nito. Hindi mo alam kung gaano ako kaswerte sa'yo. Wika niya at muling hinalikan nito sa mga labi. Madalas tayong magmahal at masaktan. Tapos, we would ask ourselves, what went wrong? Sa akin ba ang problema? Nakulang ba ako? Di ba niya ako mahal? That's why a golden rule in love was discovered. Huwag kang magmahal kung hindi ka handang masaktan. A simple sentence which means a lot. And I think, kung isa sa puso ito ng lahat ng nagmamahal, after a breakup, you won't feel bad. Because you'll know it's part of being in love. So you won't ask yourself questions without answers, di ba? Papayag ka masaktan dahil mahal mo siya. Gugustuhin mong magtiis dahil nga mahal mo siya. Kung totoong mahal mo siya, papayag ka bang may kahati ka sa kanya kahit na ikaw ang nauna? Kaya dapat maging seryoso tayo sa love. Minsan kasi sa love, mahirap din maglaro. Nakaka-text din, manloloko. Pero ang mas mahirap at mas nakakatakot, dumating yung taong seseryosohin mo, kasabay ng karma mo. Para kay Gary, di ba ang hirap pag may mahal ka pero hindi sa'yo? Gusto mo makasama, pero iba kasama niya. Gusto mong alagaan pero iba ang nag-aalaga sa kanya. Higit sa lahat, mahirap pag alam mo na mahal ka din niya pero di niya maiwan yung isa. Dahil hindi ka manlalamig sa taong mahal mo kung wala kang nilalanding bago. At dito na po nagtatapos ang love story ni Ann at Eric. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na love stories na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, May Views TV.